Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Ano ang kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Hello Galogs, galaw-galaw at ialog ang buto-buto. For today's video ay humanda sa overload halakhak dahil narito na ang aking stories na legit, pack na pack. Nagbabalik ang inyong pambansang pantanggal umay kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Tayong mga Pinoy tuwing nasa mga pasyalan at ganahan, enjoy na enjoy. Halos hindi kumukurap, kagaya nito. Huwag ka raw aandap-andap dahil sa oras na madaan ka sa kanyang hanap, sure na ang gulat. Meet Doña Marites, ang golden statue ng Cubao sa Quezon City. Si Doña Marites mahilig magsuklada. Kapag ikay nasa harap niya, mahihirapan ka. Pero sa oras na maghulog ka ng ayuda, robotic moves ang hatid niya. May bonus pang selfie at the moves na nakakamangha. Nakipag-showdown sa mga bagets. May paswag at kaldag pa. Never ever niya ring nakalimutan ang paggalang sa matanda. Yun nga lang, ang kamay ni Lola, na-stuck na. Inay ko po, makakalis pa kaya siya? Bukod kay Doña Marites, marami pa raw siyang ibibida. Feels like heaven ba talaga o hell? Kapag na-meet mo ang malditang anghel, nariyan din ang fairy godmother character niya. Lahat daw ng makakakita sa kanya, tiyak na tuwa at saya ang madarama. Pag nakita ko siya na, wala siya nakakatuwa. Kapag nakikita ko siya sa TikTok, na-amaze ako sa voice niya. Pag nakita ko siya, natutuwa ako. Dahil hindi siya yung parang usual nakikita natin in our everyday life. Ganun. And it's just nice seeing something bright here. Ang nasa likod ng gintong estatwa ay ang 44-year-old na si Rodel. Likas na raw kay Rodel ang pagiging komedyante at ang kanyang eye-catching costumes, siya rin ang dumidiskarte. Yung natuto na ako, na bigyan ako ng idea, sa lahat ng mga costume na ginagawa ko ngayon, ako lang po yung gumagawa. Sa dance floor, siya raw talagang champion. Since elementary, sumasayaw na talaga ako. Sumali din ako sa mga grupo, tapos pati college. Nagpe-pep squad din ako. Sige nga, show us your dance moves. Nagkaroon kami ng pagkakataon na masamahan si Rodel sa kanyang paghahanda. Pero si ate girl, in character, ate Choda, agad-agad. Bebe, kailangan maganda si Doña Marites. Hindi pwedeng hindi. Kasi baka machismis tayo. Makalipas ang isang oras niyang paghahanda, ready na for the show ang Donya. Hello mga kalogs! Nandito po tayo ngayon sa Farmers Plaza, Araneta City. Tara, samahan niyo ako at mag-perform na ako. Let's go! Sa platform na ito, kaya niya raw tumayo nang aabot sa 8 oras kada araw. Dahil likas na makulit, hindi naman daw siya nangangawit. Kapag ang kanyang mga parokyano nahihilig sa kanyang gilig, dito na siya mag-uumpisang magligalig. Nag-ikot sa buong Farmers Plaza, naging maestro pa sa orkestra, may selfie pa kasama si Maglora. Bagamat mataray ang karakter sa gintong costume, sa likod nito nakatago ang ginintuang puso dahil ang kanyang pagsasakripisyo para raw sa kanyang tatay na may sakit. Ang una, para din po kasi inspirasyon ko dito yung tatay ko, papa ko.
Papa ko kasi may sakit sa mild stroke. Kaya mas lalo kong pinag-iigihan para sa kanya. The show must go on, ika nga nila. Ang pinagdadaanan hamon, hindi mababakas sa palabas ni Donya. Sa ating mga manonood, abot tenga ang ngiting hatid niya at sa bawat hagalpak at palakpak, tiyak na abot langit ang kanyang ligaya. Panahon na naman ng mga operasyon para sa mga totoy na gustong maging big boy. Ang kanilang sigaw na umahalingaw-ngaw. Huli na ako! Ang bayan ng San Juan sa probinsya ng Batangas, hindi lang dinarayo sa kanilang sikat na beach. Pinilahan din ng mga gustong ma-reach ang pagiging legit na binata. Ang barkadahang ito lakas loob na pumunta upang ang kanilang pagkabinata maganap na. Kami ang barkadang matabang! Pero nang maisalang natanggal ang kayabangan, ay alay, dapat ninyo ang katapangan ng Batanggenyong palaban. Okay, hindi masakit. Ang magbabarkada, isa-isa ng tinulian at makalipas lang ang halos 15 minuto, si Patotoy, isa ng ganap na big boy. Sa kabilang banda, nangingibabaw ang sigaw ng batang nagmamakaawa. Walang pati ng pagtawag para siya'y saklolokan ni Mama. Pati ang midwife na nagtutuli, nasipa ng walang awa. Sabay-sabay tayong magbilang to support Junior. 1, 2, at 3. Sa wakas, pagkatapos ng 30 minutos, ang major na paghihikahos, successful nang natapos. Paraos na ako. Hindi na ako. Dito sa Pilipinas, kinaugalian na ang pagtagpas sa labis na baro ng ari ng mga barako. Sa dami ng ating paniniwala, ito ang bilin sa mga bata. Kaya sa kamay ni Jesus, nitong nakaraang Sabado de Gloria, ang mga bagets na buntong hininga ng ang kahoy ni Jesus, inihampas na sa patalim. Bagamat bahagi na raw ng ating kultura at paniniwala sa pukpok na pamamaraan ng pagtutuli, huwag daw sanang mawili para hindi magsisi sa uli. As medical practitioner, we don't recommend pukpok circumcision kasi it comes with different risks like syempre kailangan lagi yung safety ng patient natin. So, pukpok circumcision, hindi natin sigurado kung gaano ka-sterile yung ginagamit nila. Pangalawa, wala siyang anesthesia. Then, yung post-surgery care. So, maraming pwedeng pumasok sa open wound after surgery from yung ilog mismo na nilulugluban nila. So, yung safety ang nagiging concern with pukpok circumcision. Kaya sa mga operation tuli, huwag na raw magpahuli dahil sa proyektong ito, may iiwasan ang paglaganap ng mga sakit. Alam niyo naman po kapag uncircumcised po talaga ang bata, very dirty, prone sa mga sakit, at lalo na po kung madami po yung smegma na nakikita doon sa ari ng bata, ay prone po sa sakit and prone sa STD. So maganda po at hindi ho nawawala ang kultura ng Pilipino na magpatuli. Dahil moderno na ang ating panahon, sosyal na ang ganap ngayon dahil meron na ring laser circumcision. Sa isang klinik sa Pasig, nadatnan namin ang paghahanda nila Doc dahil ang kanilang misyon magtuli sa pamamaraan ng laser circumcision. Una munang nagturok ng pampangimi, sabay inihanda ang aparato na gagamitin sa minor surgery. Ang 14 anyos na itago natin sa pangalang Angelito, nag-research pa raw sa mahalagang yugto dahil sa ganitong proseso, mas mabilis daw ang paghilom nito. With the help of laser surgery, mas yung advantage niya is
mas less to none yung bleeding during circumcision, tapos yung recovery time, tapos yung yung static, kumbaga, yung outcome ng yung final product ng circumcision itself mas improve. Bukod pa rito, mas maganda raw ang magiging forma ni Junjun dahil mas pulido ang pagkakatanggal sa balat nito. Kaya naman, Doc, pwede ka na pong magluto, magtuli kay Angelito. Medyo masakit po. Success ang operation sa laser circumcision. Wow naman si Angelito, nakakalakad na ng diretsyo. Aminin, meron sa atin na patakbo bago magpatuli. Sa mga totoy dyan na hindi patuli, wala namang dapat ikatakot dahil ito'y para sa inyong safety. Sa bandang huli, mapapasabi ka na lang ng, "Hi! Buhay! Salamat sa agapay!" Dahil kung hindi nagpatuli sa tili ni inay, baka ako'y mahihimatay. Ay, ay, ay! Logan na yan, gusto mong mapanood. Logan na yan, imatlogan na yan. Imatlogan na yan, imatlogan na yan. Ang init, kalogalogs. Ang heat index ngayong Abril umabot na sa 40. Kaya bukod sa pagtatampisaw, mga masasarap na merienda treats ay nauuso na. Mekus-mekus na pruta sa Pasay, halo-halo coffee sa Maynila, at may pinipilahang halo-halo na dinayo ko pa sa Laguna. It's official, nagsimula na ang Tagaraw. Kanya-kanyang diskarte para mapatid ang uhaw. Pero hindi na kailangan magpakahirap. Lumabas ka lang sa kalye, may palamig na mahahanap. Dito sa City Hall ng Pasay, habang sa jeep ay naghihintay, may sikat na pampalamig sa Gedli na mayat maya ang bumibili. Ang tawag dito, prutas con hielo. May saging, mangga at abukado. Naubusan lang daw pero may halong nata de coco. Tatalpakan ng asukal at yelong ginadgad. Meron ding gatas kaya ang linamnam, uy, sagad! Sa halagang 60 pesos, mixed fruits na ang mabibili. Meron ding classic na saging at mangga kung ikay naglilihi. Ang avocado lang talaga ko, yun yung pinakamahirap. Order pa talaga to galing Davao. Magbubukas si Kuya Ian ng alas 12 o alauna en punto, pero halos masisimot na kahit wala pang alas 4. Mga 5 years. Actually, bukod sa masarap siya, perfect siya for summer kasi yung ice niya, crush siya, so yung sweetness din, okay lang din. Bumenta ng mga 200 cups o 300 cups, ganun. Nagdedepende po sa pulso. Bumabase na lang ako sa benta. Kung pampalamig na may ekstrang sipa ng pampagising, kaping may yelo ang una nating hahanapin. Dito sa may dapitan, meron kaming natagpuan. Coffee na halo-halo ang kanilang palaban. Ito ay pinangalanan nilang Coffee Mass. Coffee at Christmas, ang feels ng panghimagas. Kasi yung Coffee Mass ay ang kombinasyon ng coffee at Christmas. So yung energy ng kape at yung good vibes ng Pasko. Maaalala niyo talaga ang sweetness ng pagsalo-salo with your family and friends. Ang nagpasimuno nga, itong si Giancarlo, pati si Chef Henry na kanyang tito. Sa halagang 119 pesos, Coffee Mass ang matitikman mo, plus 19 pesos kung may ice cream sa ibabaw, ang trip mo. Siyempre, dahil halo-halo ang specialty, meron ring classic, mais at mango graham na yummy! Iba yung Coffee Mass dahil sa aming unique combination of hotel-grade ingredients. So, ginawa namin itong affordable pang mga estudyante at pang masa para everyone can enjoy it. And maraming nakukwentuhan while eating Coffee Mass. So, Coffee Mass also brings people together. O siya, kung halo-halo pala, pumunta tayo sa probinsya. Pero magbaong kayo ng maraming pasensya. Kasi naman, napakahaba ng pila!
Worth the wait naman daw ika nila dahil ang sarap lumalampas pa ng Laguna. Kung naiinis kang puro yelo ang halo-halo mo, dito, konting yelo lang ang ibibigay sa'yo dahil sangkater ba ang kanilang sahog. Ang baso mo, siguradong hindi aalog-alog. 119 pesos lang ang special halo-halo nila. Homemade custard milk pa ang pampalasa. Kung ikaw naman ay may craving sa ube overload at makapuno ang para sa iyo, be. Kung matamis na, mas pinatamis pa ang bet mo, che. Bumili ka nitong crema de leche. Ngayong summer, ang sarap na lang maging hotdog sa ref. Pwede ka rin humugot ng ice tubig sa halip o sa masasarap na halo-halo tayo kumapit para ang mga ulo natin huwag nang magsinit. Makulay, malutong, tamis at asin nagsasabong. Napaka-cute, ikay mapapa. Itong tinatawag na tanghulo. Ang panghimagas na ito kumalat sa TikTok. Tinuhog na prutas at mainit na asukal lang ang laok. Kaya sa pagluluto, marami ang sumubok. Itong si Mentor Daniel kumasa sa hamon. Nakalabing isang luto para sa kanyang misyon. Pati labuyo ay ginawan ng version. Kaya naging dragon ng kanyang transformation. Ito namang isa, napabayaan sa kusina. Literal, nag-uuling na ang asukal. Hindi pa tapos ang laban sa lutuan dahil pati sa kagatan, mahirapan. Good luck sa mga naka-braces dyan, pati po ang pustiso ating ingatan. Ang tanghulo ay nagmula pa noong unang panahon sa Northern China. Sumisikat ngayon sa South Korea. Pati K-pop idols sumali na rin sa tanghulo in your area. Ang tanghulo ay very simple. Ipapatikim natin sa iba bilang ating pasampol. Kapag masarap, tanghulo ang ating score. Tanghuhu naman kapag naging kehoror. Grapes at strawberry muna ang nilinisin ko. Tanggalin ang mga dahon, pero huwag ang mga buto kung ayaw mong abutin ng 31 linggo. Sabay tuhog, tuhog, tuhog. Iwasang madurog, turog, turog. Mga kalogalogs, ito na ang pinakamaangas, ang tanghulo kong kamyas. Asukal at tubig ay ready. Isasali natin lahat sa kawali. Ang kalan, huwag itodo ang pihit. Tubig na may yelo ay ihanda rin sa gilid. Maghintay lang ng mahigit 10 minuto hanggang ang mixture ay pumula at pagkulay ginto. Palitin mo ako sa asukal ng iyong pagmamahal. Hanguin ilublob sa tubig na kinikinaw. Sus Mariosep, matapos kong maglapot, ang tanghulo ko ay parang nayamot. Tapos na ang ating craving, tayo na't ating ipatesting. Taste niya po maasim na manamis-namis. Ayan, strawberry naman. Strawberry pong asim. Sa grapes po, tanglulo. Yung pong strawberry, yung thumbs down. Ang sarap yung combination ng strawberry and the glaze. Tanghulo! Sarap! A few moments later. Walang masay. Sarap po yung combination ng sugar and fruits. Okay. Tanghulo! Okay, ang challenge naman natin ngayon, tanghulo challenge ay, ito yung pangmalakasan natin, ang kamyas. Namnamin ha. Nangyari? Talagang tapang ah. Walang, wala ah. Nilunod mo agad eh. Umiiyak na tanghulo.
Ba't umiirap? Tangulo talaga. Kahit naiiyak ka. Ang hatol nga nila, tanghulo nga ang niluto ng inyong si Kaka. Lubog sa init, babat sa lamig. Kunwari tigasin pero may asim at pasweet. Ganyan talaga ang buhay, parang live. Kaya try lang ng try kahit wala na sa drive. Dahil ang success, hindi mawawala sa hype. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imatlogan na yan. Imatlogan na yan, imatlogan na yan. Sa mga Noy pila, pamis life ika nga. Lalo na kung yummy at colorful ang pudang sa mesa. Lutong bahay o kain sa labas, ano man ang tema, pero better kung ililibre ka pa ng galanteng barkada. Kaya for today's video ay sumugod ako sa sikat na kainan dito sa Ugbo, Tondo para subukan ang mga pagkaing pinipilahan. Ang sikat na tanghulo, shawarma at fresh juices na kaliwat kanan ng nag-aalok. Pero Logalogs, ang nasight ko ay ang nakakalurky na bolang umuusok. Sige, bili nga at nang mahusgahan, nakaka-excite nga naman at di na makawait na matikman. Hello, Galogs! Ako ang pinakabura sa social media, ang Buraot Queen. At nandito ako sa Ugbo dahil itong perfect place para maburaot. At ito na nga, parang sarap nito. Ako na lang. Sorry ko na to, ha? Halaka, nag-fly away pa ang binili kong steaming pagkain. Kaya eto, sinundan ko ang nakakalokang si Buraot Queen. Ay, libre, be? Discount na lang. Ayoko na discount. Gusto makakain ako ng libre. Ang mga kainan na pilit siyang inahalok talbog. Di raw gagastos ang loko ng 5 duling para mabusog. First target ay ang grupong ito na nag-food trip sa Ugbo. Kaya si Buraot Queen, lumpiang sariwa ang unang buraot subo. Ang kaso, mukhang hiwalayan pa ang resulta ng secret magjowa. Ay, baka mag-away pa kayo, oh. Nako, baka mag-away pa yata. Wag naman sana. Di nagpatinag at sugod sa super fresh na dampa. Sabay buraot ng hipon. Okay lang. I love the shrimps, OMG. Kuha ko, ha? Sarap dito. Ship-ship at mukhang nabitin pa nga yata. Ang sarap sipsipin nung hipon. Biglang nabulunan. Kailangan ko ng tubig. Tubig naman ang kailangan ko mabura. Kaya ang generous na tindera, ayun nga, at nagpaunlak. O, di ba nila ako bumili ng tubig? Nakinom na lang ako kay Maring Nin. Thank you! O, di ba sabi ko sa inyo, kaya ko eh. Need daw yan ang matamis, kaya sugod sa magbeshi na may mais. Buraot daw muna bago picture yan ang kanyang nais. Well, di lang lapang at inuman ang binuburaot ni Akla, pati tissue, di pinatawad. Ay nako, talagang walang palya. Hindi lang pagkain ang binuburaot ko, pati tissue. Idamay mo na rin si Ateng na bet sanang mag-food trip ng patatas. Pasubo pa lang, naburaot na. Pati staff namin, walang takas. Next sa menu ay ang freshly cooked na scallops. Di nakapalagang beshi waps, kaya ayun, buraot muna bago alok. Talaga nga. Ang tagal naman. Manghihingi ka na lang, madali ka pa. O, di ba, nakamura tayo dito. Makakapagpalibre ako ngayon. Hindi pa nauubos na yan. Yay! Thank you so much, Mare. Grabe ang bait mo naman pala sa personal, no? Buraot ko pala sa personal. Kaliwat ka na ng tingin ng mga parokyanong napapailing. Sino ba naman kasing akling ang kakasa na mambulabog at makilapang ng bongga sa masa? Nagpa-mini tour pa nga si Buraot Queen sa kanyang little mansion at nagbalik tanaw sa mga Buraot treasure mula sa mga simpleng Noy piece at sikat na celebrities sa nation. Ito kay Michelle Marquez de Filipinas! Binigay niya to sa akin. Kaya pa rin yung content ko na yun. Nung buraot ako sa kanya nung Miss International Queen, NCR.
yan, ibinigay niya to sa akin. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa binubuksan. Tinanong namin si Queen ng kanyang most favorite buraot dish. Kung ano naman ang pinaka di niya bet. Aba, pakinggan mo this. Hindi kasi talaga ako mahilig sa mga yung mga medyo madudulas. Wolfgang Steakhouse, di ba? Yung talagang grabe yun. Kung pwede ko nga lang balikan uli yun eh. Di ba? Ang sarap. Pagkagat ko talaga, oo nga, masarap nga. Pero wag ka, buraot man sa inyong paningin, may talino at may pusong mapagbigay namang angkin. Si Regan Galante. Lalo na sa pamilya all out ako. Hanggat kaya ko. Sa totoo lang, mas malaki nga yung naibibigay kong tulong sa family ko kaysa sa pumapasok na perang kinikita ko. Diba? Kaya, laban lang ako ng laban. Panganay sa dalawang magkapatid si Regan Buela. Dadalawa na nga lang daw sila. Nagkapalit pang syomboli at tsokla. Lumaki at inaruga ng ina at tiyahin na tumanda ng dalaga. Pinalibutan daw kasi siya ng mga babae. Kaya raw siya siguro naging akla. Nanay ko ang isa sa may pinakamabuting puso sa mga nakilala ko. Tsaka tita Lily ko, yung mother side ko, sobra. Wala akong masabi sa kanila. Busog kami sa magandang pangaral na kahit anong iba to sa amin na hindi maganda ng sinuman tao, huwag kaming magagalit. Pinag-aral at nagsumikap para makawala sa hirap. Kaya nakagraduate ng pagti-teacher with awards at tinupad ang pangarap. Tinuring niya akong sarili niyang anak. Kaya yung mga kinikita niya din, binibigay niya sa akin. Sa totoo lang, hindi rin naman talaga makaka-graduate kundi dahil sa kanya. Kaya nga nung nagkaroon ako ng sarili kong income, hindi ko rin siya pinabayaan hanggang sa siya ay mawala na nga dito sa mundo. Ilang taon na ang lumipas nang yumao ang dalawang babaeng tumayong magulang sa kanya. Nakakalungkot man ang pagkawala, sa huling sandali ay ibinalik niya ang pag-aaruga. Ito niya si Buraot Queen. So, yung mga kinikita ko sa social media, yun ang pinibigay ko sa kanya. Nag-viral pa nga ang pakulo sa libing ng tiyahin. Imbis gumawa, di lang nagpabingo, kundi raffle din. Promise ko sa kanya na gagawin ko yung request niya kasi gusto niya masaya lang. Pinili man ang buhay na mag-isa ay wala raw siyang pinagsisisihan dahil mas gugustuhin niyang umagapay sa pamilya na kanyang tinutulungan. Merong binitawang salita ang kapatid ko sa akin nung namatay yung tita ko. Kuya, paano kaya tayo pag tumanda? Kasi tayo nag-aalaga tayo ng mga tita natin. Aalagaan din kaya tayo. Napatanong din ako sa sarili ko kung ano. Pero sabi ko, ayoko nang isipin yun. Ang importante, kaya kong tumulong ngayon. Buraot man ang tingin ng karamihan, di matatawaran ng busilak na kalooban. Pusong handang magbigay at umagapay na walang hinihinging kapalit ng may pagmamahal habang buhay. Sa init ng panahon, parang ang sarap magbabad. Sa beach man o swimming pool, isama mo pa ang Dabber Cad. Pero sabay sa taglit ang tagtipid nating mga Logalogs na cool. Mga iba't ibang pakulo ng mga Noipi ngayong April Fools. Unahin natin si Kuya Tim na super feeling. Wala raw kasing panggala kaya sa indoor na nag-swimming. Panalo rin Logalog sa spotted na pamilya nito. Gustong makatipid sa galan kaya nagdala ng sariling kubo. Ito namang si Ateng na excited sanang lumangoy. Pero saan mga te? Aapaw na ang sangkaterbang malaisdang kolokoy. Gayahin ninyo na lang itong si Kuya na di na need gumastos para magpakasaya. Ingat lang baka malunod ka. Hala sige, dive pa. Magbabad sa TikTok, Kuya. Di na magpapahuli ang hile-hilerang resort sa Tondo. Hangin lang ang kailangan mo. Makakababad na ang buong baryo. Iba't ibang kulay at laki. Ang hirap nga naman mamili. Kung kilamang Puerto Aling puring mo, pipiliing mag-dive, te. Sana all naman kay Kuya na may pang-resort. Kabog ha? Ang kaso, parang na-trauma sa mahiwagang tulak ni Kuya. Wait lang, Kuya! No. Si Kuya naman eh! Hindi pa naman ako ready! Di pa nga siya ready Bakit ka ba kasi atat? Kaya ang reklamo niya tuloy-tuloy. Hindi pa ako ready eh! Sinadya ka rin! Sabi ko, wait lang! Natatat!
Iba-iba mang trip ang pauso ngayong tag-init Logalogs. Sa bahay man, sa Batya o sa bonggang resort na Kapog, ang importante, nag-enjoy ka at malamig ka ng maiinit na ulo. Para GB all the way, yan ang lagi kong payo. Hello Galogs! Hanggang sa muling kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal umay, mga timbahay, sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aani ng trip ng buhay. Ako po ang inyong si Kaka Mark Logan po at ito ang aking top 5 kwento. Logan na yan, sa kaman naroon i-mark. Logan na yan, sa katerbang kwentong kwela, hatid yan ng balita. 3 dekada na natin kasama, sa mga kwentong merong wenta at malulutong. Pamasa ng tiyak na ating mabubusong, balita na papanahon, tsaka pasok yan sa kahon. Mark Logan, hanggang lumbay sa telebisyon. Ano mga kwento mo? Mark Logan na yan, sa kaman naroon. Mark Logan na yan, gusto mong mapanood. Mark Logan na yan, i-Mark Logan na yan, i-Mark Logan na yan. Ano mga kwento mo? Mark Logan na yan, sa kaman naroon. Mark Logan na yan, gusto mong mapanood. Mark Logan na yan, i-Mark Logan na yan, i-Mark